Okay, start po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, hindi, pinalitan ko ng mic, yung isa siguro hindi ko alam kung bakit. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung katatapos po na house hearing na sila po, feeling nila nagtagumpay sila, kahit naman po hindi naganap yung house hearing, gano'n din naman po ang resulta nun, eh. Magbobotohan rin naman po yung House Committee na sila po ay, mayroon pong, ang pinagbotohan po kahapon kung meron pong probable cause. Sa tingin niyo po ba, kung wala pong hearing na ganap, matatalo po yung probable cause? Wala na po yan, dapat noon pa nga nung sinabi nila na mayroon pong sufficiency in grounds, sufficiency in form, sufficiency in substance. Dapat yan pinagbotohan na ng plenaryo para pag may 106, pwede na pundalin sa Senado. Hindi naman po dyan yung tunay na labanan eh. Ang ginawa lang po, maaaring tagumpay po sila dahil sa akala nila mayroon po silang nakuhang ebidensya. Pero actually, when the smoke is going down, when the smoke is cleared, yung akala natin na maraming sinasabing nuclear bomb, maraming sinasabi na pasabog, maraming sinasabi na talagang pagkatapos nitong hearing na to, durog-durog na yung mga Duterte. Tandaan po ninyo, hindi pa po nasusuri yung mga nakuha nilang ebidensya diyan, no? Hindi pa po matatawag na matatag yung ebidensya nila. Tayo pa lang nga tayo pa lang nga sumusuri, hindi pa po mga abogado ni VP Sara. Wala na po. Ano po ang magiging pagkakaiba? Okay. Ano po yung magiging pagkakaiba nitong hearing na ito, House hearing, dito po mismo sa Senado? Ang malaki pong pagkakaiba niyan, no? Pwede pong questionin yung mga inilalatag na ebidensya na hindi po nangyari. Okay. Baka sabihin niyo po, malaki na ang ebidensya. Hindi po. Wala pong kumu-question, latag lang sila ng latag kung ano lang po yung gusto nilang palabasin. Kumbaga one-sided lang po yan. Yan po ay prosecution side lang. Yung nakita natin. Lahat po na naglabas ng ebidensya, prosecution lang po yan. Okay? So pag-uusapan po natin yan mamaya, isa-isay natin. Tapos eto po, meron din pong pagsusuri dito, nagandahan ako. Bakit daw po, kung totoo po na na-hold, wag na na-detain. Pero may fake news pa rin po doon, no? Linaw lang po natin, sinabi po ni BBM, ang sinabi niya po, si Saldico ay nahuli at na-detain ng Czech authorities. Ngayon po, malinaw na po sa ating lahat na wala pong na-detained. So fake news pa rin yun kasi sa nahuli lang sila eh. Hindi nila tinignan yung na-detained eh. Okay. Dahil wala pong, kung totoo po yung kwento nila, kasi dalawa po yung kwento eh. Pareho namang walang patunay. Sa kwento po ni Harry Roque, nakausap niya po mismo yung tao. Sino po yung taong sinasabi natin? Si mismong ang nakausap niya raw si Saldico. So ano po ang sinabi ni Saldico kay Harry Roque? Hindi siya nakulong, hindi siya na-detained. Okay. Ngayon, maganda po yung paliwanag kung totoo man to, na ipaliwanag po yan ng isang sikat na political, ano to eh, yung, anong tawag dito? Meron pong tawag sa kanila, hindi lang sila political analyst eh. Sila talaga mga campaign managers, no? Professional campaign, political campaign, hindi, meron strategies 'yon, mga political strategies. Si Lito Banayo, no?
Sumikat yan kasi, parte yan ng, kung hindi ako nagkakamali kay ERAP, eh. Pero siya din yung kay Isko, talo si Isko. At least may naipanalo siya si ERAP. Ayon po rito kay, Banayo, eto po, yung wala pong red notice yung Interpol kahit na po tayo ay nag-request na noon pang November, 'yan. Bakit po hindi nag-issue ng notice o red notice ang Interpol? 'Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin 'tong sa Interpol. Maganda yung paliwanag dito ni Lito Banayo, 'no? Kaya daw po yung Interpol ay hindi na po basta-basta naglabas o hindi na po basta-basta pinagbigyan yung, Pilipinas sa request niya na red notice. 'Pag may red notice po kasi, obligado po yung mga Interpol country na hulihin, 'no, kung sino man yung pinahuhuli ng Interpol. Okay. Bakit nga po kung nag-request naman na tayo, sabi ni Banayo, according kay Banayo, madali lang naman daw magbigay lalo na kung ganyan po yung kaso, 'no, yung plunder, malaki ang pagnanakaw, graft and corruption na napakalaki ng pera. Madali lang naman daw sanang pagbigyan ng Pilipinas, na isyuhan ng, red notice ng Interpol, 'no? Ang problema, ginamit yung, Interpol neto lang pong pagkakapakulong o sa kampo ng mga Duterte pagkaka-kidnap kay Tatay Digong. Kung tatandaan po natin, hindi po nila sinasabi, 'no, hindi po nila sinasabi na nakikipagtulungan na ang Pilipinas kasi nga, ah, masisira yung paulit-ulit na sinasabi ni BBM na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. So, pinadaan nila kunwari, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Samantalang yung Interpol, umaakto lang po siya, 'no? Umaakto lang po yung Interpol sa kaya po manghuhuli yung Interpol sa kaso po ni Tatay Digong, ipapatupad niya naman yung warrant of arrest ng ICC. Never before na yung kumbaga kasangkapan lang po this time, kasangkapan lang po sa kaso ni PRRD, kasangkapan lang po yung Interpol ng ICC. Talagang ano, eh, 'no, paikutan lang, eh. Pinapaikot lang yung taong bayan para hindi po masabi na mali na yung sinasabi ni BBM before na hindi tayo makikipagtulungan. Hanggang ngayon, hanggang ngayon po mapapansin po natin na hanggang ngayon, hindi naman po binabawi ni Pangulong Marcos yung sinabi niya na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. 'Pag convenience lang po, 'di ba? Oh, katulad niyan yung, magre-request ba yung Pilipinas na parang gano'n, eh. May tinanong niyan si Auntie Claire minsan na, hindi kasi hindi naman tayo member na ng ICC, 'di ba? Parang gano'n, eh. 'Pag papaboran o 'pag makakapabor sa pamahalaan at hindi papabor sa Duterte, okey sa kanila na makipagtulungan sa ICC. Pero 'pag papabor po sa Duterte, hindi po makikipagtulungan sa ICC. Through Interpol. Kaya nadakip si Tatay Digong through Interpol. Kaya po, ayon kay Banayo, ang sabi niya, kasi nag-apply na raw yung, DOJ noon pang November 2025. So napakatagal, bakit wala pa pong lumalabas na
international warrant of arrest. Kasi wala pong red notice mula po sa Interpol. At bakit po walang red notice from Interpol? Maganda 'tong sinabi ni Banayo. Ginamit kasi natin ang Interpol recklessly. When we made Interpol, we said that we are following Interpol and not the ICC. When we surrendered former President Rodrigo Duterte to The Hague. So dahil po diyan, masama po yung naging record ng Pilipinas dito po sa Interpol na ginagamit lang yung Interpol for politics, no? O kaya po medyo hinigpitan na kung magre-request sila sa Interpol, hinigpitan na po ng Interpol na kinakailangan talaga na ito ay hindi politika ang paggagamitan na 'to kasi putok na putok po. Putok na putok sa Europe yung ginawa po, first time po kasi 'yan, na ganyan po ang nangyari, 'di ba? Lahat po ay dumaan sa local courts. Eto po, through ICC, ah, ah, putok na putok po 'yan sa Europe at sa buong mundo. Yung ginawa po nila kay Tatay Digong na marami nagsasabi ito ay kidnapping. Okay. So ngayon, meron na naman pong fugitive galing po sa Pilipinas na nagngangalang Saldico ayon kay Banayo, you'd be very careful before you give a red notice. Yan po yung pananaw niya diyan kaya hindi po basta-basta ngayon nagbibigay yung Interpol ng red notice kasi po talagang dapat kasi strictly criminal po yung huhulihin, 'di ba? Yung criminal po na meron na pong warrant of arrest, dumaan na po yan sa proper na korte, yung warrant of arrest ng dadakipin nila. Kay Tatay Digong po, hindi po dumaan sa local court, Malinaw po, maski po yung ICC, lumalabag po sa sarili niya ng batas, nilalabag pa ng ICC. Kaya sabi ng Interpol, teka muna, 'pag sa Pilipinas galing yang mga request na yan, hold nyo muna. Baka yan, busisiin muna nating maigi. Kung legit ba na merong warrant of arrest yan, yung nagre-request, dinagdagan po nila yung, yun pong, tinatawag nating requirements para po tumulong yung Interpol muli sa Pilipinas sa pag-aresto dito po sa mga tinatawag na fugitive. Okay? Yan po pala ang posibleng dahilan. Ayon po dito kay Banayo. Sabi pa ni Banayo, they were asked to submit more documents. It should not normally, if it was a case of graft and corruption, plunder for that matter, it should not normally take so many months. So sa mga normal daw po, sa normal daw po na sitwasyon, saglit lang po 'yan lalo na't malaking pera po 'yung, supposedly ninakaw ng isang kriminal, saglit lang daw 'yang red notice na 'yan. Kaya po nagtagal, 'yun na nga po 'no. Kaya sabi po, Siko ay wala na po sa Czech Republic at hindi na po natin alam, hindi naman po makatulong 'yung Interpol kasi wala nga pong red notice. Tandaan po ninyo 'no, real talk po, kitang-kita po natin kung gaano po sa mga matitinong bansa na may paggalang sa batas. Hindi po basta-basta ibibigay yung sinasabi niyong kriminal sa bansa ninyo, patunayan niyo muna, dumaan muna kayo sa mga proper channel. This time, asan yung Interpol red notice niyan? Bakit namin ibibigay yan? Kung totoo yung kwento na nasa kote o na-stop o napigilan
Ayaw nating gamitin yung naaresto, eh. Kung totoong ang pangyayari na siya ay napigilan na mag-travel sa Czech Republic dahil lang sa dokumento, okey. Kaya aabangan po natin 'yan kung si Saldico mahihirapan talaga. Ang problema nauna kasi mga dakdak ng mga opisyal natin, eh, sa kawalan po, 'no? 'Yan ang problema natin sa kawalan po ng maipagmamalaki nila, kinakailangan po nilang wala pa nga, hindi pa nga nasa kamay o wala pa nga silang koordinasyon. Wala pa pang, nakikipag-coordinate sa proper authorities na Czech Republic, eh, nagpaplano na kaagad ng within 3 months maiuwi itong si Saldico. Kaya ang laki pong kapalpakan ni Saldico at yan po ay dinulot, ng, kapalpakan, pagmamadali, hindi idinaan sa proper court ng Pilipinas itong si Tatay Digong. Okay, wala na tayong magagawa diyan. Alam niyo po may nakausap po kami na masyadong malapit kay Tatay Digong. Sa totoo po hindi po ine-expect, eto po, paliwanag niya, hindi talaga ine-expect ni Tatay Digong na mangyayari sa kanya. Masyado siyang tiwala kaya po pala pinaaga ni Tatay Digong yung pag-uwi niya sa Pilipinas ng mas maaga para meron pa po silang makapag-file pa po sila ng, kung huliin po si Tatay Digong makakapag-file pa sila ng proper, makakapag-bail o kung ano pa man, takbo pa sa hukuman si Tatay Digong. Pero dinisregard po, eh. Dinisregard po yung mga batas natin lahat. Talagang hindi na po pinalabas diyan po sa airbase. Hindi na po pinalabas sa airport. Magkarugtong po yan Villamor Air Base tsaka, ito pong, international airport natin. Kaya talagang ano, talaga pong, matindi po yung plano nila. Hindi po padaanin talaga sa korte. Kasi alam po ng lahat na, magaling pong abogado si Tatay Digong. Tiwalang-tiwala po siya na idadaan nila ng korte yan. So ngayon po, 'pag meron pong, gagamitin po yung Interpol uli ngayon ng Pilipinas, mahihirapan na po sila dahil nga po dito kay Tatay Digong. Tandaan po ninyo, marami pong member countries ng Interpol, ayaw po sa ICC, partikular na po yang Amerika. Nakita niyo naman po kung gaano ka-powerful yung Amerika. Yang United States of America, yan pong Russia, yan pong China, mga hindi po kasapi yan ng ICC at talagang direkta po nilang binabatikos itong, corruption diyan sa ICC. So matagal na po, 'no, yung mga nauna pong mga, prosecutor ng ICC, kinasuhan po ng corruption 'yan. Ngayon naman po may kaso rin po kaya panay kaso po yung mga prosecutor niyan. Tapos ibig sabihin kung may mga kaso po na lalo na 'yan sexual po yung kaso nito ni Khan, anong uri ng, palakad meron yang ICC na 'yan na tino-tolerate nila yung mga taong manyakol. Okey. Punta na po tayo rito sa naganap, 'no. Eto po, hindi lang natin matiis ang sinabi po ni Leila de Lima. Sabi ni Leila de Lima, "VP Sara Duterte's kill remark is gravest impeachment ground." So ang pinakamalala daw po sa mga paglabag ni VP Sara ay eto pong, kill remarks. Ito po yung pinapatungkulan ni, Leila de Lima, yung, naka-live si VP Sara na nagbanta di umano sa Pangulo ng Pilipinas. Okay.
Alam nyo, ayan, De Lima calls threat showing true Sara as strongest impeachment ground. Alam po ninyo, bago po tayo pumunta riyan sa inyong hearing, ano po ang pinaka-ground ninyo? Ano po yung pinaka-pangunahin ninyong batikos kay BP Sara? Alam nyo kung ano? Confidential fund. Di ba? Ninakaw ni BP Sara, kaya nga may mga props pa kayong Mary Grace. Yung piatos nakalagay sa lalagyan ng Mary Grace, kaya Mary Grace piatos. Ayan yun eh. Confidential fund. Yan yung pangunahing kasalanan ni BP Sara. Ngayon, pabago-bago na sa tingin nyo dahil magiging kasalanan lang po yung confidential fund. Lahat po, marami pong may confidential fund eh. May confidential fund ng Pangulo, may confidential fund ng DND, yung mga AFP. Natural po yan, may mga confidential fund yan mga yan. Okay. Pero minasama nila yung confidential fund para pasamain si BP Sara. Na hindi po nila pinasasama yung confidential fund ng ibang ahensya ng pamahalaan. So tuloy lang po yung pagko-confidential fund ng ibang ahensya, hindi po masama, kay BP Sara lang po yung masama. Okay, yan po, dyan po nakasentro eh. Yan din po ang pinagmulan, kaya po yung mga confidential fund niya, kaya po sila nag-conduct ng mga investigasyon dyan po sa Kongreso. Dyan din po ginipit at gustong ipakulong o kinontempt sila Zulaika, Atty. Zulaika. At yung pangyayari po, bibigyan po namin kayo ng context, kaya po nagwala si BP Sara kasi again, hindi niya po maiisip na naroon na siya. Sinamahan niya para maging safe si Zulaika Lopez. Sinamahan niya po nadetine po dito po dahil inatake na dyan po sa may Veterans Hospital. Sinamahan po ni BP Sara para maging safe lang si Zulaika. Imaginein po ninyo, anong uri ng insulto ang ginawa ninyo. Ngayon, wala namang kaso si Zulaika, di ba? Pero yun po, pinakulong po ninyo ron sa, ano nyo po, kinontempt. Kinontempt lang nila. Tapos hinuli. Pero dahil inaatake na si Zulaika, ang contempt po ay, ang pagkakakulong ay naroon po sa Veterans Hospital. Ito po yun. Tapos, ililipat po, nagkaroon po ng komosyon doon. Vice President na po ng Pilipinas ang humaharang. Gusto nilang ilipat si Zulaika kahit contempt lang po. Contempt lang po sa ginawa nilang mga investigasyon. Na nagsimula po lahat saan? Confidential fund. Wala pong kinalaman lahat. Confidential fund po. Nagwawala po. Nakita ko po yung Vice President kung gaano katapang. Pagsasaran siya ng ban. Yung talagang yung bastusan na po yung kung tumama kay BP Sara yung pintuan ng ban na yun, poprotektahan mo yan at all cost yung Vice President ng Pilipinas. Hinarang ni BP Sara yung sarili niya para hindi nila madala, mailipat. Lalo pong nagwawala yung mga, talagang ganun po yung emosyon nun. No? Antindi po ng emosyon nun. At dahil po dyan, yung nag-live po si BP Sara dahil pinagpapatayan pa sila ng ilaw. Kita nyo kung gaano kabastos. Papatayan pa sila na sa batasan, di ba? Papatayan sila ng ilaw, etc. Hindi ko na matandaan gaano kung saan naganap yung video. Ngayon, ang dami niyong palabas. Ito ba ay totoo, tong video na to? AI ba yan? Totoo bang si BP Sara yan? Wala naman pong kumu-question. Drama-drama nyo lang. Nasaksihan po namin lahat yan.
Hindi po yan question. Kung yan po ba ay AI o ano, totoo pong sinabi. Zoom meeting, correct. Zoom meeting nga pala. Oh, sa office ni Kong Pulong. Pero patay ang ilaw, nakita niyo naman madilim, 'di ba? Pinagpatayan pa sila ng ilaw, ganyan po ka Vice President ng Pilipinas. Ano ba naman yung isang araw na buksan niyo lang yung ilaw dun, gano'n kabastos 'tong mga congressman. Sinong hindi magwawala? Gano'n na ang sitwasyon, no? Nag-Zoom si VP Sara, pero alam niya pa rin yung kanyang sinasabi. Alam niya pa rin yung kanyang sinasabi. Ano ang kanyang sinasabi? Pag ako, alam niyo po kung saan naman galing yun? Huwag akong itulad kay Ninoy Aquino. Dahil si Ninoy Aquino, namatay, walang katarungan. Walang pakialam yung pamilya. Naging presidente ang asawa, naging presidente ang anak. Hindi pa rin nila binigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Ninoy. Yun yung tuntungan ni VP Sara dyan sa mga sinasabi ninyo na death threat. Huwag nyo kong igaya kay Ninoy. Baliktad po. Ang may threat po ng buhay, si VP Sara nung panahon na yun. May threat po ang kanyang buhay. Nireport niya po yan sa mga otoridad. Tinatanggalan. Ito mga panyanyari nung panahon na yan, sabay-sabay yan eh. Tinatanggalan siya ng mga escort, ng PNP escort. Tinanggal yung, binuwag yung tinayo nilang BP Security Group, Vice President Security Group, ipinailalim na uli sa Presidential Security Group, sa AFP pala, etc. etc. Si VP Sara yung nagrereklamo na siya yung may death threat. Kaya nasabi niya, kung ako man, matutuluyan man itong mag-death threat na to, huwag niyo kong igaya kay Ninoy na nawalan ng katarungan. Doon niya po sinabi na meron na ako na-contact na tao na pag ako ay ginurgur, gurgurin mo rin tong mga to. Dahil silang utak niyan. So, sino-sino yun? BBM, Lisa Marcos, at si Martin. Lagi nyo sinasabi, si VP Sara yan, sinabi niya pa raw, no joke, no joke. VP Sara, no joke, no joke. Totoo naman. Tinatanggi ba yan? Wala pong usapin dyan. Ang usapin dyan, hindi nyo binigyan. Wala pong krimen. Yung tao po, beyond the grave. Hindi nyo po pwedeng pagbintangan, namatay ka, kaya may krimen ka. Hindi po pwede na hindi po naganap ang krimen dahil wala po yung, kumbaga, yung moves magsisimula sa kanila. Ang sinasabi ni VP Sara, etong tatlo na to, eto yung merong sa akin. Yan yung kung ako po ay gugurgurin, sila yun. Sila yung may kasalanan. Nireverse nyo na, binaliktad nyo na yung sinasabi ni VP Sara, kayo na ngayon ang may death threat. Actually, yan po, si VP Sara po yung may death threat. Di ba? Yan yung sinasabi niya ron. Kaya nag-aalala yung mga kasum niya. Kaya may nagtanong sa kanya, paano po yung security nyo? Huwag na kayong mag-alala. Dahil pag ako, ginurgur nila, inutusan ko na, bawian sila dahil ayaw ko matulad kay Ninoy Aquino. Yan yun eh. Yung pala, yan na ngayon ang pinaka. Sabi ni VP Sara noon, pinagtatawanan ni VP Sara noon, yung mga investigasyon, gumagawa lang po sila, kumbaga nauna na yung
plano na i-impeach si VP Sara. Nung ang pinag-usapan pa lang po yung 125, na ang tanging pinag-uusapan po sa 125 ay 11 days ginastos. Wala pong kaso yun. Kahit isang araw, pwede mong gastusin yung 125. Okay. Nung pinag-uusapan pa lang po yung 125 in 11 days, sinabi na po ni VP Sara yan, i-impeach ako ng mga to. Lahat gagawa nila. Saan ba galing yung death threat na yan? Mula po yan sa inyo din. Ginipit ninyo yung mga tauhan ni VP Sara. Pinakulong nyo yung mga kung sino-sinong tauhan niya. Sinamahan ni VP Sara dyan sa Congress dahil pinakulong ninyo. Ayaw pong, ganyan po yung tapat na pinuno eh. Ayaw niyang makulong yung kanyang mga tauhan. Sinamahan niya sa kulungan. Kayo po gumawa para magkaroon ng mga kasalanan eh. Si VP Sara eh. Nung bumibigay si VP Sara, galit na galit. May death threat sa kanyang buhay. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, death threat na to. Nakahanap na ako ng tao. Ayaw ko matulad kay Ninoy na walang katarungan. Inunahan niya na. Ma-activate lang yan kung matitigok siya. Ang tanong, tigok na ba si VP Sara? Okay. Kaya yung gigil na gigil si VP Sara, totoo yan. Totoo yung video na yan. Wala pong ano yan, wala pong problema yan. Punta na po tayo rito sa mga pahiwatig nito mga to. Okay, ano po ang sinabi ng kampo ni VP Sara? Based yung takbo na naging proceedings for the past few hearings, talagang hindi na natin ikinagulat yung resulta na yun na nga, no? Unanimous. Dadalin, meron pong grounds. Hindi na po grounds, probable cause. Ano po bang kakaiba niyan? Nagsimula pa lang po yan, alam na namin na talagang i-impeach nyo naman si VP Sara. Di ba? Wala naman. Hindi po kayo nagtagumpay. Ang ginawa nyo lang sa hearing, gusto nyo lang pong siraan si VP Sara. Tanong, nasiraan nyo ba? Nasiraan nyo na po ba si VP Sara? Wala pa rin. Number 1 pa rin sa presidential survey. Hindi nyo nasiraan si VP Sara. Meron ba kayong na-fishing expedition? Wala pa rin. Ganun pa rin. Si Madriaga, nilabas ninyo, napasama pa ngayon yung akusasyon nyo na magnanakaw si VP Sara dahil sa confidential fund. Bakit po? Kasi ang tanging nilang patunay na ninakaw ni VP Sara yung confidential fund, si Madriaga. Pag sinalang nila si Madriaga sa Senado, tapos na po yung kaso. Mapapatunayan na nagsisinungaling si Madriaga, eto testigo nyo na may kasalanan si VP Sara. Nagsisinungaling. Oh. Kahit po siguro boboto. Halimbawa po, marinig yan nila Tito Soto. Babarayin at babarayin nila Marcoleta yan. Babarayin at babarayin niya ni Cayetano. Si Madriaga. At mapapalabas nila na nagsisinungaling. Ano po ba nangyari ngayon? One side na pagpe-present po. One side. Yung side lang po ng mga nag-aakusa. Oh. One side na, hindi pa nabusisi yung mga ebidensya. Ano po magaganap sa Senado? Bubusisiin po. Pwede na ba dong? Pwede nang busisiin. Yung mga sinasabi nila, hindi na po ubra yan. Yung mga sinasabi ni Baboy, may nagsabi, inaapi raw si Baboy, yung taga-AMLAC, dahil samantalang ano raw yan, Bartap Natcher. Kailan namin kinwestiyon yung utak ni Baboy? Pwede ka pong maging matalino
at the same time, corrupt. Hindi ko po sinasabing corrupt si Baboy. Ang sinasabi ko, hindi namin kino-question yung talino ni Baboy. Basta po ito, ang pure na matatalino po, yung mga magagaling sa numero. Hindi ka naman po magiging AMLAC kung wala kang kinalaman. Kaya kinakantyawan ng mga nila si Marcoleta. Ang background niya, kung hindi ako nagkakamali, sa mga accounting, 'di ba? Sa mga kwentahan ng pera ang background nito ng Marcoleta, eh. Yan po kasing magagaling sa numero, ano po yan, totoo po yan, yung hindi po kasi halimbawa ako, magaling po ako makipag-argumento pero hindi po yung sa mga yung mga magagaling sa numero, math and sciences, 'pag diyan ka magaling, totoong matalino ka. Kami nadadaan lang namin sa argumento-argumento. Magagaling lang kami magtahi-tahi ng salita. Pero di hamak na mas matatalino sa'min yung mga magagaling sa numero. Kaya 'pag ang mga course mo CPA, tapos naging abogado ka pa, puta doble-doble na talino mo. Hindi po namin tinatawaran, alam ko po agad. 'Pag ikaw napunta ka riyan sa AMLAC, 'pag napunta kayo sa mga ang CPA kayo o kung ano pa man, matalino talaga kayo. Ang kino-question namin, bakit ka nagpapagamit? Bawal mong i-divulge 'yan ayon sa batas, tignan mo yung BIR. Natakot yung mga congressman. Oh, maliwanag kasi hindi po namin bubuksan 'yan, dahil bawal po 'yan sa batas ng BIR. Pero pinadala niyo kami ng dokumento, dinala po namin. Pero yung bubuksan ko para magtestigo ko diyan sa mga dokumentong dala namin, hindi ko po gagawin 'yan. Sumunod kami sa inyo dahil nagbigay kayo ng sabina, sinabina ninyo. Si Marcos Sr. matalino rin, eh, top-notcher din, eh, bar top-notcher din, eh. Okey. Yun po ang BIR, matalino na, wais pa. Hindi ko po dinala ko po yung pinadadala niyo, pero hindi ko po hindi hindi po ako magbubukas niyan. Alam kong labag sa batas yan. Si AMLAC, si Baboy, hindi mo alam kung ano ang ano, hindi mo alam kung ano ang batas ng AMLAC. Ang AMLAC po pala walang exemption. Yung kino-quote nila na exempted daw po, pwede mo raw i-divulge yung bank account 'pag sa impeachment. Eto po, walang exemption kahit kailan, kahit impeachment pa yan. Kaya kayo, tapos na po presidente na si VP Sara, hindi niyo mapigilan. Dito muna tayo, balikan natin si Madriaga. 'Pag hinarap niyo si Madriaga sa Senado, maski yung mga boboto na pabor na matanggal si VP Sara, katulad ni Tito Soto, ni Lacson, at saka ni Kiko Pangilinan, at saka nito ni Ray's Ontiveros. Baka yung tatlo bumaliktad pa. Kasi mapapakita po nila Cayetano, tatanungin po yan si Madriaga, pwede nang tanungin ngayon. Ikaw, Baboy, tatanungin ka. Bakit mo dinidivulge yun doon? At tatanungin ka ng maayos. Ibig bang sabihin, simple lang naman yung tanong kasi diyan, eh. Niloloko niyo lang tao, eh. Meron po bang 6.7 billion transaction? Meron. Pera ba yan ni VP Sara? Hindi. Pwede na siyang tanungin ngayon. Ito bang sinasabing pumasok sa bangko ni VP Sara, pera niya yan? Hindi po. Kasi lumalabas po yan, wini-withdraw. So pwedeng wala siyang pera? Pwede po.
Kasi kung ang transaksyon niya less than 500,000, hindi na po papasok sa AMLAC yan. So pwede pong wala, niloloko lang tayo nitong mga congressman. Yari kayo pag pwede nang questionin yung mga ebidensya nyo. Ano ebidensya rito? Asan dito ang pagnanakaw? Binigyan si BP Sara, asan? Kayo magpapatunay, kayo nag-aakusa, kaya tuwan-tuwa ka, tabingi. Tabingi kasi katwiran mo. Ikaw ang pinakabobong salita ng salita ngayon. Sa lahat ng mga congressman na madadaldal, tabingi, ikaw ang pinakabobo. Wala namang kwenta mga pinagsasabi mo. Meron ka pa nalalaman na spirit of the glass. Eto, tignan nyo ha. Tignan nyo po kung hindi ko po masasabi na pinakabobo to yung tabingi ang katwiran. Sabi niya, bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Doon na siya sa Senado magpaliwanag. Tama na po ang spirit of the glass. Oy, tabingi ang katwiran. Di ko natin, ha? Ikaw ang pinakabugok. Pinapapasok nyo, total, pinapasok mo naman yung klase. Ha? Pinapapasok mo sa klase mo. Iniimbitahan mo. Hindi naman siya enrolled dyan sa klase nyo. Hindi niya in-enroll yan. Yang klase nyo. Inimbitahan nyo lang siya na mag-sit in. Tapos sasabihin mo, nagbubulakbol. Ipakita mo nga na, total, ang ginagamit mo klase. Pwede lang siyang matawag na nagbubulakbol, nagkakating classes, kung in-enroll niya yung klase ni Luistro, ni Professor Luistro. Hindi niya in-enroll. Hindi pala in-enroll. Paano magiging cutting class yun? Cutting class po yan sa mga tabingi ang katwiran. Pinaatin nyo ng klase, hindi naman siya nag-enroll. Hindi niya in-enroll yung subject ni Professor Luistro. Dahil hindi niya major yan. Puta, PE yung PE yung klase niyo eh. Yung mga basic na PE, PE1, PE2, PE3, PE4, tapos na niya. Bakit siya aatin dyan? Tangina, di pahiya ka sa mga ginagawa mo. Pinaatin nyo, hindi naman in-enroll yan. Dumaan na naman siya. Ba't hindi siya pumapasok sa klase natin? Kaya siya hindi pumapasok. Ang papangit nyo riyan. Si BP Sara, pumapasok dun sa mga magagandang tao. Hindi nyo ba napansin ang mga bidar yan sa inyo? Panay mga pangit. Pinangungunahan ni Sendanya, ni Delima, at saka ni Shell Jokno. Inauthenticate daw. Kita mo, may tanong, yung video is inauthenticate ng NBI? Yes, ma'am. Hindi yun gawa-gawa lang, hindi yun AI? Yes, ma'am. Pag-aaksaya ng panahon niya. Alam na ng tao na totoo yan. Okay. Ang pinakamalakas na ebidensya sa impeachment proceeding na ito ay si BP Sara mismo. Narinig natin ang kanyang mga sinabit inasal. Hindi niya ito itinanggi o binawi kailanman. Kita nyo ha. Ngayon, guilty ka, BP Sara. Bakit? Inakusahan ka nila, hindi mo itinanggi o binawi kailanman. May nabigay na akong halimbawa niyan. Halimbawa, may dumaan na magandang chiching. Pinagmalaki mo ngayon sa kumpare mo. Pre, syota ko yan. Narinig nung babae. Hindi ka naman kilala. Syota ko na siya. Kita mo pre, hindi niya tinatanggi.
Shota ko talaga yan, nakita mo bang tinanggi? De Lima, abogada ka. Hindi po porket hindi tinanggi ay totoo na. Puwede namang hindi ka lang pinansin, 'di ba? Oh, kinakailangan ba itanggi? Hindi nga kayo pinapansin, eh. Gano'n lang po 'yun, cliname ko yung babaeng dumaan napaka-sexy, ang laki ng kanyang kinabukasan. "Pre, shota ko 'yan." Pinarinig ko talaga. Narinig ng babae, hindi niya tinanggi. Pero hindi lang kami pinansin. Puwede bang kaya hindi tinanggi dahil hindi lang kayo pinansin? Lahat ba ng mga tsi-tsing na nagdadaan may marinig sila? Dalawang construction worker na nagpapahinga, "Pre, shota ko 'yan, dumaan, oh." Lahat ba kinakailangan sabihin, "Hindi ko shota 'yan." Yung mga magaganda, alam po nilang umakto ng kagandahan. Alam nila Dilima na 'pag sanay sila na inaangkin sila sa imahinasyon. Kaya sanay silang 'wag pansinin yung mga taong hindi kagwapuhan. Hindi mo maintindihan 'yan dahil hindi ka naging hindi ka naging maganda. Dilima, ulitin ko, hindi mo maintindihan 'yan na hindi mo papansinin yung mga taong humahanga sa'yo kasi hindi ka naman naging magandang halimbawa. Eto naman si Ibante, ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiteng ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng manggagawang Pilipino. Tama naman yun. Hindi niya pag-aari yung pondo ng pamahalaan. Pero saan nagtaksil? Ano ang ninakaw? May ninakaw ba si VP Sara? Sige, magkano ninakaw? Yung mga ebidensya niyo, yung gusto niyong palabasin na may 6.7 pera si VP Sara. Pero, lahat po ng mga, Duterte followers, Duterte, ah mga DDS, lahat po ng mga DDS, alam na po by this time kung ano yung meaning ng transaction. 6.7 billion ay transaksyon sa loob ng 2 dekada. Doon na